Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidigs Vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong video ni Eloy Bogres guys. Kasi itong video niya, habang pinapanood ko siya, parang depressed siya or may pinagdadaan ng depression or baka may problema ito siya sa kanyang personal. Dahil dito guys, nung pinanood ko yung video niya, lagi siyang nagmumura dito. Tapos grabe ang kanyang panglalait kay BBM dito guys. Grabe. Sobra kung nasa normal na nakatinwa ng isang tao, hindi naman siguro ganun ang mga sasabihin sa isang tao. Lalo-lalo na presidente guys, sasabihin niya ng mga ganyan. At baka ito guys, baka meron ito siyang problema na siya lang nakakaalam. Kasi tingnan mo ang mukha niya. Tingnan mo ang mukha niya dito, parang wala siyang tulog, parang haggard siya. Tapos yung lips niya parang nagkamatis. Parang makita mo dito. Tapos yung kanyang malikot siya, hindi siya mapakali, ganun ang ano niya. Tapos ito guys, kaya panoorin natin itong video na para masabi natin kung nasa normal pa ba siya or dapat na ba siyang magpatingin. O, dapat magpa-check up din siya kung baka meron na talaga siyang pinagdadaanan kasi grabe ang kanyang mga paninira o ano ba yan, baka inggit ba yan or di natin alam kung anong mga pinagdadaanan niya kasi sobrang galit niya kay BBM at hindi na natin siya kung anong hinahanap niya sa kanyang sarili. Ito guys, panoorin natin itong video niya para malaman natin kung nasa normal pa ba ito siya or may pinagdadaan ng problema. O, panoorin natin guys. Sang mga iudiputa nila nga kuno ini nga presidente dumatay siya na siya yun ang totoo nga istorya ha. At some point meron ang mga bilatsing iloy nila sang ginpakuno-kuno nga ining presidente natay siya sa at 2:41 AM or 2:41 PM sa St. Luke's room 304. Naturalmente, kita nga mga kwan, tayo na mga nagre-resent sa kanya ng galit-galit sa ating presidente, hindi na tayo magduro, istorya, mga filter-filter, tinatawag sang iba sa mga codename. Ako sasabihin ko na talaga, Ferdinand Marcos. Presidente sa Pilipinas, lumipad kayo ngayon doon sa Estados Unidos for an urgent operation ang ginawa sa mga bilatsing Iloy. Actually guys, ginpasakayan lang ni sila namin. That is the truth. I have a group of people na ang game nila, i-game din natin. Isakyan sila natin sa kanilang game because this is what they want and then we rebut them. Ang gusto sa mga bilatsing Iloy nila, daw himuunta nila tangatit ngayon. Kay nagpasakay bilatsing Iloy, sinunod namin ang gusto nyong mangyari saan manggagaling. Ang mga 2:41, 2:51 AM, 2:51 PM. Ang saan manggagaling si mga 304 kung hindi sa inyo. Press Communication Officer nga gonggong. Sabi sa assistant mo noon nga gin-terminate mo nga bilatsing Iloy ka, ikaw ni ang utor. Sang lahat nga nangyayari, bilatsing Iloy, sa buong Pilipinas, gonggong tapos nagalit ang mga gago. We were waiting for them. We were waiting for them kung ano na naman ang kanilang next step. Dahil ang gusto mangyari ni Sambubo nga si Claire Castro, nga pag-araw sang kagitingan, do ang lahat ng tao, wala masyak. Meron daw sila dalawa nga kung totoo sila nag-represent or gin-clone, I don't know, gin-plastic surgery. The only way to find it out is if we're going to get the dental record of our president. We have the right to know his medical conditions. That is as per our constitution. Tinatawag sa mga bilatsing Iloy nga ang mga Pilipino kano mga fake news. Kamu na numero uno. Kamu na. O, ayan guys, yung kanyang mga sinasabi. O, di ba? Parang hindi na nasa normal ang kanyang mga sinasabi sa kanyang sarili dahil grabe guys ang kanyang paninira kay PBBM. At saka mahilig pa to siyang sabi ng mga fake news, mag-post ng mga fake news na si BBM daw ay tsugi na o clone na lang yan daw yung nakikita natin. Di ba? Namangha siya nung lumabas si BBM dyan sa April 9
no, ng araw ng kagitingan. Di ba? Nandun si BBM sa Bataan. Tapos pinapalabas pa nila na hindi daw yun totoo. Noong 2025 pa daw yun na video. O, di ba? Kaya ang mga mainstream media ngayon naiinis na rin siya dito sa mga DDS na to. Dahil sa sila pang aringgan na sila daw ay mga fake news. Diba? Isa pa, ito pang si Major General Kerbin. O, si Ariel Kerbin nag-post din na ipapakita natin ang post ni Ariel Kerbin. Dito guys. Meron dito si Ariel Kerbin na post diyan guys na naiinis na rin siya dito sa mga taong to na nag-fake news. O, nag-fake news kasi alam mong nandun si Kerbin sa bata na yun, nagsama-sama sila niya at ibibigin doon sa araw ng kagitingan. Tapos, pinapalabas pa na siyang sinungaling. Di ba? Kaya, itong mga nag-fake news, kagaya nitong ni Eloy Bogret, itong si Eloy Bogret ang mahilig itong mag-fake news kung anong mga sinasabing sakit ni BBM na nagbugret kami si BBM. Kaya ito siya ang matindi ang galit. Sobrang ayaw ko kung anong galit niya kay BBM or baka nahihigit siya or baka gusto niyang pantayan. Hindi niya kayang pantayan yun. Oo. Dahil itong si Libogret, guys, puro na lang kundi siyang sinasabi galit, paninira, kasi gusto niyang may ang kanyang idolo. Di ba? Ayan guys, anong masasabi niyo dito sa kay Eloy Bogres na parang haggard na haggard na ang kanyang mukha, yung mata niya parang wala na siyang tulog. Siguro 24/7 siya gumagawa ng mga ka-techniques yan. Parang 24/7 na itong si Eloy Bogres na gumagawa ng mga ka-techniques. Sige po siya, baka siguro may problema ito siya sa kanya pansarili. Kaya tingnan mo kanyang mukha, parang siyang aligaga na parang hindi na nasa normal kasi pag nagsalita siya, panay mora, panay bilat Eloy, laging ganun ang kanyang mga sinasabi. Kaya yan, di ba? Hindi na nasa normal ang kanyang mga pananalita. O kung normal na tao, hindi man masasabi yung laging ganung mga kahit hindi totoo, papapost mo tapos papapaniwalaan mo itong mga taong tagasunod. Okay, di ba? Ayan, Eloy Bogres, para ka nang matulog ka naman, para ka nang hagard ka na sa mukha mo dyan. O, di ba? Hanggang dito na lang guys, kung anong masasabi niyo dito sa ating para kay Eloy Bogres.